Kalamay kalabasa ang bagong kinagigiliwang kakanin sa Nueva Ecija matapos itong pumatok sa online at mga lokal na event. Sa likod nito ay si Narisa Gaspar Serrano, 56 anyos, na mula sa simpleng eksperimento ay nakalikha ng kakaibang produkto. At ito na po ang aming finished product ng aking kalamay squash. Ayon kay Serrano, nagsimula ang ideya noong 2023. Inspirasyon niya ang kanyang ina na gumagawa ng iba't ibang kakanin tulad ng puto at suman. Gayunpaman, nais niyang gumawa ng kakaiba at mas masustansya. Sa halip na tradisyonal na sangkap, sinubukan niyang lagyan ng kalabasa ang kalamay. Noong una, hindi agad naging perpekto ang timpla. May pagkakataong malata o kaya naman ay matigas ang kinalabasan. Dahil dito, ilang ulit siyang nag-eksperimento. Sa kalaunan, nahanap din niya ang tamang kombinasyon ng sangkap. Ang nanay ko po magpuputo na, gumagawa ng mga suman, ng mga kalamay. Usually niyang ginagawa yung muryekos na may munggo. Mahirap namang gawin yun. Sabi ko, try ko kaya yung kalabasa ilagay ko dun sa kalamay. Tapos nung na-discover ko na pwede pala, sabi ng nanay ko, pwede pala, sabi niya. Pero matagal pa bago ko na-improve kasi trial and error ang naging may malata, matigas, ganun po. Kaya nakailang luto ako, saka ako na perfect yung mixture. Ibinahagi ni Serrano na dumaan sa mahabang proseso ang kanyang produkto. Una niyang sinubukan ng purong kalabasa, ngunit hindi ito nagustuhan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, dinagdagan niya ito ng malagkit na bigas. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang resulta. Kaya naman patuloy siyang nagluto hanggang makuha ang tamang timpla. Bukod dito, simple lamang ang mga sangkap. Kabilang dito ang kalabasa, malagkit na pulbos, gata, asukal at latik. Dahil dito, naging abot kaya ang kanyang produkto. Na-curious lang ako, gusto kong pakainin yung pamilya ko ng masustansya. Kaya sa pamilya ko lang muna. Tapos pag may event, reunion, banding ng mga classmate, dinadala ko. Ano sila, ano yan? Kalabasa. Oh. Ay, i-market mo. Masarap, kakaiba. Sabi ko, baka hindi naman pansinin. Hindi, papansinin niya kami nga. Kaya pag may event na nasan yung kalamay mo, kalabasa mo. Hanggang sa, sige, try ko nga, in-online ko siya. Ayun, maraming nag-order nung una. Sa kasalukuyan, ibinibenta ang kalahating kilo sa halagang 120 pesos. Samantala, ang mas maliit na bilog na lagayan ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Kalaunan, ibinahagi ni Serrano ang kanyang produkto sa mga kaibigan at kamag-anak. Dahil dito, nakilala ito sa mga reunion at pagtitipon. Ayon sa kanya, marami ang humihingi at nagtatanong kung saan ito mabibili. Dahil dito, nagpasya siyang ibenta ito online. Agad namang dumami ang kanyang orders noong 2024. Sa katunayan, umaabot sa 9 kilo ang naluluto sa isang araw kapag maraming order. Dagdag pa niya, mas mabilis ang bentahan sa online. Gayunpaman, limitado pa rin ang delivery sa mga kalapit na lugar tulad ng Talavera at Cabanatuan. Sa aspeto ng kita, umaabot sa 40% ang tubo depende sa presyo ng sangkap. Kapag mura ang kalabasa, maaari itong tumaas sa 50%. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang pagbebenta kahit may iba na siyang pinagkakaabalahan. Sa huli, umaasa siyang mas makikilala pa ang kanyang produkto. Anya, layunin niyang makapagbigay ng masustansyang pagkain sa mga bata. Bukod dito, nais din niyang mapanatili ang kakaibang lasa ng kanyang kalamay kalabasa. Sa mga gusto pong mag-order at gustong matikman ang aming produkto na kakaiba, pwede nyo po itong ipakain sa inyong mga anak. Very nutritious po ito. Maaari nyo po kaming kontakin sa aking number 0926-56-50936. At sa akin naman pong Facebook page, Narisa Gaspar Serrano po. Try nyo po, magugustuhan nyo rin po, kagaya ng aming ibang customer. Kasama sina Jerome Tiquia at Ismael Sopetran III, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.